Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng papasok sa opisina at sa lahat ng papauwi po sa inyong mga tahanan. At syempre lahat ng mga kasabay natin na kumakain na ng hapunan. Nako, magandang gabi po. Dahan-dahan lang ang lunok, ha? Baka mabilaukan. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, walang iba, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Alam mo, Attorney, parang nagkaroon na ng bar recently, no? Ang dami-dami ng nangangarap na maging abogado, no? Ang dami nyo na kasing kailangan na abogado sa larangan ninyo. Kaya naman importante ang mga programang ganito dahil habang kumukonti ang abogado at habang nadadagdagan pa lang, yung iba walang pambayad, yung iba naman ay sabihin na natin na kaunti talaga ang choices nila ngayon. Kaya yung mga programang ganito, maraming sumusubaybay. Totoo yan, Attorney. Whether local or international nating mga kababayan, kasi kahit na nasa abroad ka, Attorney, meron din silang problema na patungkol sa Pilipinas. Dami nating mga viewers sa mga OFW, di ba? Oo, lalo na yung mga nasa abroad na. OFW, correct. Sa abroad, makakakita lamang sila ng abogado doon sa opisina ng labor attaché. Yes, that's true. Sa opisina ng OWA. Yes, yung misa sa konsulado, sa embahada, ganun na lang, pero diba? sa embassy, doon din sila i-refer sa labor attaché. Ang maganda ngayon, Attorney, dahil online tayo available na nakikita sa buong mundo. Kaya napapanood nila tayo kasi browse lang sila, tapos pag may trabaho sila, babalikan lang nila, re-reviewin nila, tapos may tanong sila, magte-text at magko-call lang, di ba? Kaya bigay mo na ang ating user numbers na mga lines. Gandang sumegway. Siyempre. Mare. Yan talaga. 0954-310-0331 kung Globe at 0961-770-8807 kung Smart ang inyong telepono. Ayan, dahil segue lang din naman ang pinag-uusapan natin, malapit ng Pasko. Alam na you. 100 araw na lamang ay Pasko na. Konting-konting tulog na lamang ay Santa Claus na. Ayan, kaya may segue ako sa iyo. Darating na si Santa Claus. Ay, ikaw ang Santa Claus ko? Bakit parang nahinto ka? Ay, ba't parang natawa ka? Oy, naisip ko, ano kaya ilalagay ko sa medyas mo? Maglalagay talaga ako ng medyas. Baka dapat yung medyas mo yung malaki. Hindi lang malaki. Malaking malaki. Alabayong. Malaking medyas. Alabayong ang aking medyas. Okay. Tama. Pero ikaw ba dati naniniwala ka ng Santa Claus? Hindi naman, ever since? Hindi, kasi hindi naman naging kagawian ng mga Pinoy yung mga naglalagay-lagay ng medyas. Kasi unang-unay, wala naman tayong chimney kung saan dadaan si Santa Claus. Meron tayo akyat bahay. Kaya lagay nyo doon sa may bintana, sigurado, wala rin yung medyas nyo. Mag-aakyat bahay. Ayan, oo. Hindi, pero pati ang anak mo, hindi mo sinanay na merong Santa Claus? Parang itong mga anak namin ng mga bata. Oo nga. Parang maglalagay ng medyas. Siyempre, nakakabili naman hindi naman yung medyas nila yung medyas na nabibili na. Yung malaki. Decorative na socks. Medyas. Isa lang nga yun eh. Saan nila isasabit? Kasi sa Amerika o sa Europa, isinasabit nila yan doon sa mantel ng fireplace. Tama. Kasi doon bababa si Santa Claus sa chimney. At maglalagay siya ng goodies. Yes, correct. Medyas. Oo. Sa bahay nyo, saan mo isasabit?
Sabi ko sa'yo, marami nga akit ba? Ay, sabi namin, Diba? o sige, sabit mo na lang dyan Sa Christmas tree. Sa Christmas tree. Oh. Okay, doon nila sinasabit sa Christmas tree. O minsan doon sa railing. Sa railing ng hagdan. So talaga bang naglalagay kayo? Baka naman gino-joke ng lang mga bata, nilalagyan namin ng regalo. Really? Oh, yeah. Nakakatuwa lang naman. Pag gising ng mga bata, di... Kanya-kanyang bukas ang regalo. Kanyang bukas ng medyas. Medyas. O pues, Tita Gigi, direct, alam na. Lahat nandito, maglalagay tayo ng medyas. Alam na yun. Wala tayong fireplace, pero... Doon, pero... sa barandilya ng hagdan. Doon isinasa. Lalagay natin doon. Ito kaya, na. Sa Christmas tree. Ay, maglalagay ng Christmas tree dito, I'm sure. Doon ko ilalagay. Malaking-malaki yung sa akin. Naku, baka gugulat Pero ka. kasi sarado dito pagka Christmas Eve. Hindi makakapasok kasi sa... May rason na naman di ba? Eto na po Eto na ang ating first texter. Ready ka na? Sige. Di ba aaraw-arawin natin si Atty. Danny Concepcion. Huwag kayong mag-alala ha, para segwayan natin hanggang Pasko yan ha. Ang Christmas. At sabi ko lang OFW. OFW po ako. Diba? Lahat ng padala ko napupunta sa bahay na pinapagawa namin ng partner ko. Pero hindi po kami kasal. Okay? Yung mga pundar niya, nagpapadala siya ng pera siguro, no? Ay napupunta sa pagpapagawa ng bahay nila, ng partner niya. Pero hindi sila kasal. Ngayon, naghiwalay na sila naghiwalay na kami at siya na lang ang nakatira doon. Galit sila. Magaling yung isa, di ba? Sino kaya? Ayaw niya. Siya ba yung lalaki o yung babae? Ay, baba mo ng konti, baba mo. Si Melissa. So yung lalaki yung nakatira ngayon doon. Anyway, ayaw niyang kilalanin na may share ako. Pwede ko po bang habulin legally yung parte ko? Opo. Opo. Makahabol po ninyo yan. Basta mapapatunayan natin na kayo po ay nag-ambag. Example ng pagmapatunay na yan. Yung mga padala niya, remittances niya. Pag sinabi niya, hindi, binigay mo sa kanya, regalo mo sa kanya yan hindi, para sa bahay yan So, yun yung mga patunay niya. So, kokoleksionin niya lahat yun. Whether sa bangko, yung mga... Sa bangko, yan, nasa kanya pinadala. Oo. Paano yun? Bahay yun? Paano nila i-share? Hindi pwedeng ibenta. Hatiin nila yung pinagbentahan. Kung ayaw niyang ibenta? Di suklian mo ako. Di siya may utang. Ayan. Hanggang kailan pwedeng singilin ang utang? Hanggat hindi nagbabayad. Pero usually pang 10 or 20 years lang yan. Really? So singilin mo na ng singilin, Melissa. Alam na. Ba't may mga ganun, no? Kaya alam mo, I really suggest na pag hindi pa talaga kayo mag-asawa, Wag muna. Oo, wag muna. Yung mag-asawa nga, nagkakanda problema pa yung mga friends. Yung pang hindi mag-asawa, di ba? Kaya chill-chill lang. Basta sa pera, wag sama-sama. Alam mo kasi, pagka yung mag-boyfriend, girlfriend, hanggat hindi nag-aaway, sweet na sweet sila Sweet na sweet. Lahat ng akin ay sa atin. Wow! Si Raulo. Pero dumamit na nag-aaway na sila lahat hindi, kanya-kanya tayo. Diba? Nagiging maasim, no, ang relasyon. Pagka nag-aaway na. Nagbibiter ang palaya. Ito naman si Brianna ng Imus Cavite ay may itatanong sa iyo, attorney. Hi, magandang gabi sa iyo, Brianna. Si Brian na. Kasi Brian di ba? Brian na. Asang ka na. Brian na. Wala pa si... Ayan na. Okay, Brianna. Anong gusto mong itanong kay attorney? Good evening po, attorney. Good evening po. Good evening din po, ma'am. Hello. Good evening, Brianna. Anong problema mo? Sige pa, ito po. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung pwede kong ma-file na complaint doon po sa agency na pinagtrabahuan ko nung last year po. Tapos, nitong January kasi, I was forced to resign. Forced to resign? Bakit? Kasi po, ano ba to?
molested po kasi ng office mate ko, which is gay. Tapos, Ano daw? Nimolestya siya nung kanyang office mate na gay. Oo. When you say gay, babae? lalaki po. Lalaking gay ang nagmolestya sa'yo? Opo. Okay. Pero very unusual, no? Baka naman Lalaking gay. nag-gay-gayan lang. Ay, hindi po actually, as in, he comes into the office with full makeup. Oo nga, pero ano ka? Pinagnasahan ka nitong gay. Opo, hinawakan po niya yung breast ko. Ano raw ang hinawa? Basta hinawakan yung mga private parts Ah, niya okay, ata. Okay. oo. So anyway, sigurado ka gay siya na bakla talaga. Baka nang gigil. Di ba? Sabi po niya kasi dun sa manager ko, out of curiosity lang daw po. Yun. Kaya, Ayun nga. Sabi niya, Wala Hindi. ako niyan eh. Ano ka bang, paano kaya? Hindi, baka kasi, may bi kasi eh. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Di ba, no? Hindi, pero curious daw siya. Curious. May ganun, di ba? But Tama anyway, ba ako? sige, tapos na yon. Oo. Huwag na natin masyadong pahabain pa. Okay. Parang maiiyak na si Brian. Okay, hindi, gagawin nating light yan, ha, Brianna? Okay, so, ikaw ay na-force, bakit ikaw ang na-force na mag-resign? Eh, siya yung may kasalanan. yun nga po, kaya nanguguluhan din ako. Yung hirap po ng pinagdaanan ko from January hanggang this month, sobrang hirap mag-apply. Hindi, pero inireklamo Pero mo ba? nandun po siya. Inireklamo mo ba siya? Opo, mayroon po akong timeline noon. So that was... Hindi, December nireklamo po. mo. Kanino mo nireklamo? Doon po sa manager namin. O, anong ginawa ng manager? Tsaka- Nagkaroon ba siya? Pinatawag ba niya yung nagmolest siya sa'yo? Naka-leave po kasi siya. Sabi lang po nung manager ngayon is mag-uusap daw kami by December 23 together with HR. Ngayon. Which Sige, never ngayon, happened. nung ikaw ay, bakit ka tinanggal? Meron bang nagkaso sa'yo? Wala po kasi ang tinatanong ko po doon at ang ikinagalit po nung manager ko was sabi niya decided daw po ako na iparating sa HR kasi hindi daw po ako maaawa sa kanya. Sabi niya, bakla siya, Julie, bakla siya. Sabi kong gano'n. Pero hindi yun nagbibigay ng karapatan sa kanya. Tama. Ang hipo. Tama, totoo yan. So, ibig sabihin, pinagtatanggol ng manager mo itong gay na ito, tama? Yes po. Pati po nung team leader namin pinagtatanggol. Actually, they tried to talk to me. Sabi po nila is, susubukan nilang ma-resolve yung problem on their level para hindi na daw po umabot sa... Pero ang nangyari, ikaw pa ang tinanggal. Ako po sabi po nila, nauna daw yung gay na yun nung January 3. Pero nakapag-work from home pa po siya. Hindi tayo... Okay, wag muna natin pag-usapan yung gay. O sa'yo muna. Kasi pwede ka lamang tanggalin kung meron kang ginawang kasalanan. Ano raw ba ang kasalanan mo at tinatanggal ka? Yun nga po yung... Hindi, pinag-resign ka. Opo. So, pinapirma ka ng resignation. Sinabihan po ako nung HR, nung agency namin, na sabi niya, ma'am, I advise you effective today. Sabi niya effective bukas mag-work from home ka ha. Pero nung tinanong ko po, will that be paid? Sabi niya, kailangan ko po munang sabihan yung client. Bakit po ba? Ganito. Sa madalit sabi ngayon, wala kang trabaho. Wala po. Magreklamo ka na sa NLRC. Hindi, ang tanong ko, nagsulat ka ba ng resignation? Opo, kasi yun yung sabi ng HR namin. Okay lang yun. Kasi po, hindi ko mo, meron kayong pinirmahan na resignation, kusang loob yung resignation. Lalo pa na merong kang complaint. At dahil, ang nangyayari kasi dyan, Mare, dahil ayaw niyang sundin yung sinasabi sa kanya ng mga supervisor niya na tumahimik ka na lang kasi anyway wala namang nawala sa'yo kasi bading naman yung nanghipo sa'yo palampasin mo na lang yan
nung ayaw niyang sundin, Ayaw niyang sundin. yung mga sinasabi Superior. sa kanya, ay suwail ka. Diba? Kaya mag-resign ka na. Ngayon, kapag ka pinag-resign siya, yan ay pwede nating ipakita na hindi Constructive dismissal ba yan? Hindi. She was forced to resign. At nang wala sa kusang loob niya. loob niya. Hindi Okay. niya kusang loob ang pagre-resign. Okay. Kaya ang aking maia-advise sa'yo, hanggat ito ay mainit pa, magsampa ka na ng illegal dismissal. At ilagay mo yung pangalan nung kumpanya at yung mga supervisor mo na nag-a-advise sa iyo na ito ay wag nang Palakihin. wag nang pansinin at ilagay mo din yung wala silang ginawa dun sa reklamo na isinampa mo. Paano naman yung gay na nang molestya sa kanya? Di sasampe din kasi hindi na siya empleyado, tinanggal na siya. Tinanggal na siya. Pero nagsampa siya ng complaint. Yes. Pwede another otra cosa na yon. Pero sa ngayon, ang atin munang titignan ay ay tinanggal ka ng walang sapat na dahilan. So, magrereklamo siya sa NLRC. NLRC po yan. Diretso ka na doon. So, iba yung kaso mo sa NLRC, iba rin yung magiging kaso niya dito sa gay person na ito na minolestya siya. Yes. Anong kasong pwede niyang ipatong? Harassment. Oo. Sexual harassment. So, criminal case to, attorney? Pwedeng criminal yan. Saan siya pwede pumunta? Sa women's desk? Yes, sa women's desk. Oo, sa women's desk ng police. Pwede ka nang pumunta dyan, Brianna. Okay? Huwag kang iiyak ha. Naawa naman tuloy ako sa'yo. Hindi po. Wag po. Actually, attorney, mayroon pa po silang kaya po nagalit yung manager na yon noong January 3. What was taken against me, ang sabi niya, nung nag-uusap daw po kaming apat, yung ako daw po yung nag-raise ng voice, sabi ko, hindi naman ako. Yan. Sabi ko, kasi po, attorney, bali, yung lalaki, yung gay, siya po yung unang nagsabi na, onset pa lang po ng conversation, sabi niya, sabihin mo totoo. Wala naman siya. At saka wala ko wag yung pansinin yun kasi kung nagtaas kayo ng boses, Karapatan naman yun. understandable. Yeah, oo. Kasi kayo po ay minolestya. Opo. Oo. Anyway, nasa panig naman ninyo ang Apo. katotohanan. Kung alam niyo yung katotohanan at alam niyo. sapagkat yun ay understandable at parang meron kang karapatan na Bugso ng magalit. damdamin Opo. yun eh. Oo. Hindi ito sapat na dahilan para kayo ay tanggalin. Yan. Okay na, alam mo na kung anong gagawin mo ha, Brianna. So, go to NLRC, mag-file ka ng illegal dismissal. Iba yon sa kumpanya, iba yon sa case na i-file mo ng sexual harassment. Doon naman sa gay, sa women's desk ka ng police pupunta. Naintindihan mo, Brianna? Opo. Pwede po ba magtanong pa? Sige, go ahead. Ano yon? Kasi po, di ba, may agency ako, tapos I was designated yun po yung president po. Yung task ko po kasi, ma'am, is dalawa. Halimbawa, Sorry. May designate, meron kang agency. Opo. Tapos? So, agency ko to, halimbawa po, si Macdo, ganyan. So, hindi naman po yun, example lang. Example lang, isang company A. Company A. Company A. Tapos, I was designated to company B. Okay. Tapos, siyempre po, yung kontrata ko is as a marketing staff lang. Oo. Ibang kaso Tapos na yan. po, Kasi parang ang lumalabas, ang employer mo, yung agency. At parang security guard o janitorial service, kapag hindi nagustuhan ng company yung tao na ipinadala ng agency, pwede nilang papalitan. Oo. Kasi babalik ka dun sa ahensya, 'di ba? Babalik ka sa ahensya dahil ang employer mo ay yung ahensya. So, sa ganyang pagkakataon, sino ang dapat niyang sulatin? Yung employer, yung agency at yung employer niya ngayon. Dalawa yun sila. Hindi, pero ikaw ba ay empleyado pa rin ng agency? HR po ng agency na
bigyan na ako ng resignation. So, Ulit. Sorry. Mahina. Hindi na namin naintindihan. Putol-putol na. Ulitin mo nga, Brianna. ayun po, I was forced to resign na po. Kasi, Hindi, pero dahil hindi ka naman empleyado nung employer kung saan ikaw ay dinitalye, hindi ka doon nag-resign. Ang nagpa-resign ba sa'yo yung ahensya? yung agency po. So yung ahensya, kaya nga, ang kakasuhan mo yung ahensya. Damay na lang yung isa. Oo. Damay na lang din yung isa. Kasi pwedeng dalawa yun di ba? Pwede namang pareho sila. Parehas silang idemanda mo sa NLRC. Okay? Parehas sila. Paano po yung dun sa COE ko? Kasi yung trabaho ko dun sa company B, halimbawa po, claims and marketing. Pero pagdating po dun sa COE, hindi naman sa akin agency is marketing lang. Ay, okay lang po yun kasi parang parehas lang naman yun. Pero ang importante rito, tinanggal ka nung ahensya nang walang dahilan. Oo. At saka siguro, isulat mo na lang din yun sa complaint mo. Isulat mo na rin sa complaint mo. Oo, dahil alam naman ng dole yun Okay? Okay po. Sige okay, po. thank you ha. Sige po. Okay, thank you so much. Ayan, medyo nakakapanlumo yung storya ni Brianna. Pero sabi nga natin, pagka talagang may karapatan ka, ipaglaban mo yan. Totoo yan. Tama. Saka huwag ka magpapaapi sa ganyan. Rights mo na yung vina-violate di ba? Lalo na kung sa mga kababaihan, huwag ka magpapatalo. Pero alam mo, itong hindi ko maintindihan, itong kanilang parang HR, na sinasabihan siya na wag mo nang pansinin niya. Alam mo bakit? Bakit? Kasi barka-barkada na sila. I think call center din siya sa call center, dahil team yan di ba? Magkakasama sila for the longest time. So parang nagkakaroon ng camaraderie, nagkakaroon ng parang pakisama effect. Hindi, pero ang nakaka-worry doon, parang sinasabi, sapagkat ang gumawa sa iyo nito ay isang homosexual, ay dapat huwag mo nang pansinin. Hindi totoo yun. Dapat ipaglalaban mo pa rin. Mali yung pag-iisip nila na wala namang nawala sa kanya sapagkat hindi naman tunay na lalaki yung gumawa ng bagay na yon. In fact, kahit babae sa babae, pag ginawa mo yun, meron din kaso. Hindi, pero kung yung pagka namang babae, halimbawa hindi naman lesbiana, ganun din most likely ang magiging, hindi naman babae mo naman yun Oo, pero diba? Hindi violation ng self yan So, hindi lahat ng tao ganun. Kaya dapat, hindi dapat ingat. ganun. Okay, anyway, medyo mabigat yung naging kaso natin, pero anyway, sana po marami kayong natutunan sa amin ngayong araw na ito, lalong-lalo na sa mga pinayo ni Attorney Danny Concepcion, at sana wala rin kayo sa kalagayan na ganon. And maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli po, ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye! God bless you!